am selfish, I am flawed, but I can love. And so I wear this smile fit for the place above. You know me, the truth gets heavier every night. I promise I'll be the one if you help me win this fight. Will you stay there with me? Will you stay with me in the dark? Will you stay with me in the dark, the dark, the dark, the dark? I don't care if you drag my name all through the mud. Ang saya, meron tayong nabila ng isaw. Dito kasi sa village namin wala karaniwan. Dito dati meron yan dyan sa red na gate. Kaso wala ng pandemic. If you only knew how much I wanted to feel love. Will you stay there with me? Will you stay with me in the dark? Will you stay there with me? Will you stay with me in the dark? Will you stay there with me? So, yun. Habang makain ako ng isaw, gusto ko sa inyo ikwento yung mga memories ko na nakadikit sa isaw. Kaya hindi ko siya mabitawan. So, yung unang-una ay nung mas bata-bata pa ako. Nung halos first year ko lang sigurong na-discover yung isaw. Or first 2 years ko na-discover yung isaw. Yung kuya ko sobrang mahal niya ako, pero ayaw niya kumakain kasi ng mga kung ano-ano lang sa labas dahil hindi sigurado. Baka kasi ma-upset yung tiyan ko, ganyan. Nakakatawa yun every 4 p.m. ng hapon or 6 p.m. Pag nahuli niya akong kumakain dun sa marami kasing isawan sa Sampaloc, diba? Pero dun kapag nakikita niya ako na nag-iisaw ako dun sa may police station sa amin. Harap. Yan. Kaya ang normal dyan sa kuya ko pag nasa Pinas siya, pag nakababa siya ng barko. Kasi ang aga niya nagbarko, pero yun, pag nasa baba siya ng barko, nakakatuwa yan. Sa hapon, ikutan niya yung Pinoval, yung buong Pinoval. Tapos pag nakita niya ako na kumakain ng isaw, papagalitan niya ako kasi nainis siya dahil may nagdo-double dip daw sa mga sausawan. Pero kasi diba nung huli-huli na uso na yung sariling cup or no double dipping. So, yun, naalala ko na nainis siya kasi panay ang kain ko doon. So, nakahabulin niya ako nung nakabisikleta siya. Tapos, babalik ako yung isaw ko. Tapos, yung next ko na memory dyan, syempre, si Franz at saka si Vanessa, yung mga kababata ko. Doon kami lagi kumakain sa may chapel, sa likod ng chapel. Or, nung mas dumalaga kami ng konti, kay, dun sa pwesto sa Hoxton, kay Mang Cesar. So, yun, andun, umiikot yung kwento ng school namin, kwentong crush, kwentong love, ganyan. So, sobrang chine-cherish ko yun. Eventually nga, nakakatawa, naging friend na namin yung anak ni Mang Cesar kasi, ano yata niya yun yung lalaki. Basta laging, dahil sa sobrang dalas namin doon, halos everyday or at least 3 times a week. Nauso na sa kanila yung may rice na rin binibenta, ganyan. So, kinakain namin yung tenga with rice. Naging habit pala namin. Parang date namin. Tapos, ang sunod ko na memory dyan ay yung kay Tito Lando, sa tatay ni A, yung isa ko pang best friend naman sa UP. Pag nakikita ko na nag-iisaw ng sobrang dami, kasi sobrang rugado, pagod ako dahil hindi naman ako katalinuhan, sinusurvive ko lang yung school class.
alam mo yun, plus meron pa ako mga physical activities kasi ang swimming ko noon 4 ng hapon. So, pag mabagal ako sa mga drills, natatapos ako mga 6 or 6:30. Or, depende sa parang subject namin eh. Pag mas later natapos, pupunta kami doon pag frustrated na kami. Kakain kami doon, nahuhuli ako ni Tito Lance. May 3 kong baso ng mga isaw, iba-ibang flavor, iba-ibang klase ng isaw. Baga may Betamax, isaw manok, isaw baboy. Kasi pinagsasabihan niya ako lagi kasi ba daw sa liver, ganyan. Na, totoo, kasi nararamdaman ko na yung liver ko umaaray. Fatty liver ka mo. Anyway, so, yun, love ko yun. Ninong ko na siya ngayon sa kasal kami ni J2. Tumayo siyang parang tatay ko din or guardian ko din sa school kasi kahit walang pasok nun si A, yung alala ko, siguro may twice or sige, 4 na lang. Sure. Hindi ko magbigas. Thrice akong nagpupunta sa kanila ng hinahayaan niya akong matulog sa sala nila or hahayaan niya rin, or offeran niya ako ng food kasi masarap siya magluto. Okay sa kanya yung lutong bahay basta wag ako mag-iisa. Yun. So, si Tito Lance. Tapos next ay yung ex-boyfriend ko, yung first boyfriend ko na tinuruan kong mag-isaw. Sobrang namihasa naman sa pag-iisaw na halos after ng class niya at after ng class ko, nakikita kami, pipunta niya ako sa bahay. Tapos, dediretso kami kila Mang Lalis kapag 3 or 4 p.m. na nakahapon. Hapon, order kami ng tenga hotdog with rice at saka Betamax, nagustuhan niya yan. Hindi kasi siya typically kumakain ng isaw. Pero yun nga, na-experience niya yan, sunod-sunod naman. Favorite niya, tenga, yan. Na parang yung walang detail. Tapos, ang pinaka-fondest naman, yung pinaka-favorite ko rin, at saka yung talagang nilulook forward ko na maulit. Yung kaming 5 ng mga pamangkin ko. Bumibili ako pagka weekend. It's either Saturday or Sunday night. Meron kaming parang ang ginagawa namin kami ni Kuya Buji or ni Kuya Baba bibili ng isaw doon sa may dulo ng bukid. Tapos, hindi namin sinasabi kay Ate Jen at saka kay Kuya Momoy. Kasi si Kuya Momoy, again, ayaw niya nang kumakain ng kung saan-saan lang or bumibili ng isaw kung saan-saan. Dahil hindi mo nga alam kung sino nagsaw-saw doon sa sausawan, ganyan. So kami, kilala na kami doon sa may dulo ng bukid na hindi kami kumukuha ng, kumbaga ayaw namin ng mga galing sa kitchen na pinagdudot-dutan din. Nanghingi kami ng bukod na vinegar. So yun, kasama ko yun 4 kong mga pamangkin. Na I don't think mauulit namin agad-agad ulit yung mga yun. Kasi si Tata, si Unta, nasa US na siya ngayon. Tapos, lahat ng 3 kong natirang pamangkin sa Pinas, lahat na sila working. Pero yun, isa yun sa mga nang-miss ko. Actually, kanina yung first day ko, medyo naiiyak ako. Kasi, maaring konti na ako kumain ng isaw ngayon. Konti, nakita niyo yung konti. Hindi. In truth, konti na ako talaga kumain. Nanghihinayang na ako kasi ang mura diba ng isaw. So, pag na-fulfill ko na pagbigyan ko ng cravings ko, hindi ko na kinakain lahat. Hindi naman ako nanghihinayang kasi marami akong pinapakain sa labas ng isaw. So, ay nang ganito, yung mga tira ko na. So, yun lang, story time. Natuwa lang ako i-share sa inyo kasi yun, lagi ko yung naalala, mabilis, konti, matagal akong kumakain ng isaw, lagi yun yung mga naaalala ko. So, thank you for listening. Bye! Hala. Oh no. Dami kong swimsuits. Woo! Iba babenta ko na, iba papa-adjust ko, yung iba pamimigay.
na-realize ko lang sobrang dami na talaga nila kasi nagpapack ako ng things para sa aming team building. Yan. So, itatakal ko yan eventually. For now, babasket ko muna sila. Kakatamad kasi. Yeah! Kung sakali mga alas 2, ay alas 6 ba? Kamo? Selfish, I'm flawed, I can love. So I wear this smile, it both plays a part. Know me, the truth gets heavier every night. Bumili ako ng hito pero umalis ako doon kasi ayoko mapanood. Kahit gusto ko siyang kainin, ayoko naman siyang mapanood kung paano siya makitilan. So, ikot muna tayo. Promise I'll be the one if you help me win this fight. Will you stay there with me? Will you stay with me in the dark? Will you stay with me in the dark, the dark, the dark, the dark? Pampano, favorite ko yan. Sinabi ko na yun dati. Basta favorite ko yung pampano. Next ko na gusto. Next nga ba? Oo. Siguro yung next na madalas kong i-crave hito. Kaso, tabi po. Kaso hindi ako masyadong bumibili niyan unless sinanay yung nagpe-prepare or sinanay ang nabili kasi ayoko yung nakikita nga siya na chinachop na awa ako. Ending hindi ako nakakakain. So, yun. Ito, para kay nanay, nagtira lang ako ng 3 piraso para sa sarili ko. Kasi favorite yan ni nanay. Malamang gagataan niya yan. I don't care